Magandang araw, magandang hapon mga kapatid. At kami po ay muling nag-iimbita na sumubaybay po kayo sa ating Grace Everyday. Alam ko po na kailangan po magtiyaga po tayo sapagkat ito po yung paraan natin hanggat hindi pa po tayo nakakakaroon ng fellowship ay ito po yung ating paraan. Kaya nga lang po nakakalungkot dahil yung iba po nating kapatid ay hindi po nakakapanood ng ganitong videos. Salamat po sa inyong pagtiyaga at pagbibigay ng oras. Tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon, aming kinikilala ang inyong kapangyarihan, ang inyong mga salita na aming gabay sa aming pag-aaral. At iniling po namin ang mayamang biyaya mo Panginoon, ang banal na Espiritu Santo na siyang magtuturo at gagabay sa amin. Salamat po sa inyo Panginoon, kaya ang inyong mga salita ay mangusap sa amin at magbigay ng paalala. At magbigay din po ng inspirasyon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Patungkol po sa lambat, dragnet na sinasabi sa English po. Ito po yung ginagamit ng mga mangingisda. Ito po yung kanilang ikinabubuhay. Mahirap po kasi kapag wala kang isa kang mangingisda at wala kang lambat, mahirap manghuli ng isda. Maaaring makakahuli ka pa isa-isa. Hindi katulad ng ikaw ay meron kang gamit na lambat. Pag ito inihagis mo sa karagatan, sa gitna ng laot, possible po na makahuli ka ng marami. At remember po si Peter, si Santiago at si Juan ay mga mangingisda po sila. Sinabihan ni Lord Jesus si Peter na gagawin kitang mamamalakayan ng tao. Bagamat sila po yung mga mangingisda, so ang naging trabaho po nila nung nakilala nila ang Panginoon ay sila'y nanlalambat ng mga kaluluwa para dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Para maligtas at makakilala nga po sa ating Panginoon. So yun lamang po, ito po, diretso na po tayo. Sabi diyan, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat, nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila ang mga sisidlan ang mabubuti, ngunit ang tinapon ng mga walang kwenta. Gayun din ang nangyari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at hihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihahagis ang mga makasalanan sa naningas na pugon, do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ang tinutukoy po rito ay sa paghahari ng Diyos, no? Ang talinghagang ito ay tumutukoy sa paghahari ng Diyos. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay sasakupin niya ang lahat ng mga bansa. Ang lahat ng mga tao ay kikilala sa Kanya. Sa ayaw at sa gusto ng tao, siya po'y kikilalanin bilang Panginoon. At ito pong talinghagang ito ay tumutukoy sa katapusan ng daigdig o paghahari ng Diyos. Paghahari po ng Diyos. Yung lambat po, ginagamit ng mga mangingisda at ito po inihagis. At ang sabi dyan, nang hinihagis na yung lambat at nakahuli na ng isda, ito hinila sa pangpang. At pagkahila po, yung mga tao po ay naupo at kanilang binuksan yung lambat at inisa-isa po nila. Lahat po ng mga mainam na isda, lahat ng maibebenta, lahat ng mainam ay kanilang kinuha at iniwalay doon sa mga isdang hindi nakakain. Kasi meron din po mga isdang hindi po kinakain. Yan po yung tinatawag na yung mga melason po. May mga isda pong melason na hindi po kinakain at ito po yung tinatapon. Inihiwalay po. At yung pinakamainam, yung pwedeng itinda, ay pakikinabangan po at ito po yung kanilang kinukuha. At sabi diyan, gayon din ang mangyari sa katapusan ng daigdig. So sa paghahari ng Diyos at katapusan din po pala ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal.
kung paano inihiwalay ang maruming damit at ang malinis na damit. At kung paano pong inihiwalay yung mga prutas na mainam at yung prutas na nasisira, inihiwalay po yan. Yan ang gagawa po ng paghihiwalay ang anghel. At ang sabi po rito, yung mga banal at yung mga makasalanan ay hindi po pinagsasama yan. Bagamat dito sa lupa, magkakasama po yan. Magkasama po yung makasalanan. Lahat naman po tayo ay nagkasala. No? Hindi ko po sinasabing hindi po. Pero dahil nga po tayo ay nasa daigdig, magkakasama po yan. Yung mga taong nagtiwala sa Panginoon, nilinis ng pinatawad, at yung mga makasalanan na ayaw magsisi, magkakasama po tayo dito sa lupa. Pero pagdating ng ating Panginoon, ang lahat ng pinatawad, nagtiwala sa Panginoon, nilinis ng kanyang mga salita, kinilala sa Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ihiwalay po yan. Makasalanan. At binanggit din po rito mga kapatid, yung pugon na nagre-represent po ng impyerno. Yung mga makasalanan daw, yung mga tinulad sa pangit na isda, yung mga hindi pakikinabangan ay tinitipon at itinatapon dahil mga wala raw nga pong kwenta. Ganun din po ang gagawin sa mga makasalanan, sila ititipunin at ihahagis sa pugon, sabi po rito. At ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon, do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ang paraan ng Panginoon para malambat yung mga taong ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ipinapakilala si Jesucristo, at ito po na yung paraan ng panlalambat. Nilalambat po ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Jesucristo. At kapag po sila ay nalambat na ang lahat ng mga taong sumampalataya, sila po yung ihiwalay. At yung mga taong hindi na nampalataya at nanatili sa kasalanan at hindi nagsisi, sila naman po yung ihahagi sa ningas. Pinapakita lamang po rito mga kapatid na mayroon pong impyerno. At ang paglalarawan sa impyerno, sabi rito ay mangangalit ang iyong mga ngipin. Sapagkat ito na po yung pinakamasaklap, pinakamasakit na mararanasan ng tao ang mapunta sa impyerno. Napakaganda po ng inaalok ng ating Panginoon, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Mga kapatid, dapat nyo malaman na sa huling araw, hindi maaaring magsama ang makasalanan at ang mga matuwid. Ihiwalay po yan. Dito lamang po sa lupa tayo magkakasama, pero pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang katotohanan po na sinasabi rito sa ating topic, ihiwalay po niya ang mga isdang pinakikinabangan at hindi pinakikinabangan. Kaya dapat po nating maintindihan na kapag ang tao dito sa lupa ay nagkasala, nakikita naman po natin na sila po ay binibilanggo, kinukulong dahil sa kanilang kasalanan. Ang kagandahan naman po rito sa atin ay may pagkakataon naman po sa ating Panginoong Hesus. Kung ayaw mong mapunta sa naniningas na apoy, ay kailangan mong magsisi at kilalanin ng ating Panginoon upang hindi mo ito maranasan. Tanggapin mo ang ating Panginoon. May paraan pa po, hanggat hindi pa po dumarating ang Panginoon. May paraan pa para hindi ka mapasama doon sa ihiwalay at itatapon sa ningas na pugon. Salamatan natin ang ating Panginoon sa mga talinghangang ito bilang pagpapaalala na ito yung mga mangyayari, mga katotohanan dapat natin maintindihan. Patungkol sa lambat, paghahari ng Diyos at sa katapusan ng daigdig. Mga kapatid, muli ko po pinapaalala sa inyo kung paano inihiwala yung malinis at maruming damit. Ginagawa po natin yan. Hindi po natin pinagsasama. Ganun ang gagawin ng Panginoon. Hindi niya maaaring pagsamahin yung makasalanan at yung mga pinawalang sala. Sapagkat yung pinawalang sala ay kanyang ililigtas
at kanyang dadalhin ito doon sa kanyang kaharian. Kaya po, muli ko pong pinapaalalahan ng bawat isa, malaki pa po yung pagkakataon natin upang hindi mapasama sa mga ihiwalay ng Panginoon at itatapon doon sa pugon. Ang ating Panginoon, ang ating magiging ating paraan upang hindi natin maranasan na tayong itapon. At sabi rito ay doon ay mangangalit ang iyong mga ngipin. Huwag po nating hayaan na maranasan natin yung kaparusahan nito. Ito na po yung pinakamasakit, pinakamasaklap na mararanasan ng tao, ang mahiwalay sa Diyos at maranasan ng kaparusahan. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon upang makapagsisi at magbalik loob at maranasan pa yung kaligtasan na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid, salamat po. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Minsan pa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong sa mga katotohanan na inyo pong ipinapaalam sa amin. Nais po namin, Lord, na lubos na maintindihan ang mga talinghagang ito upang maging babala po sa amin. At lagi po namin makita na ang mga pagkakataong ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinapanalangin ko po yung mga bawat nanonood na kapatid namin, Panginoon, mga mananampalataya. Kung meron pong hindi mananampalataya, pagpalain mo po siya, Panginoon. Buksan mo po ang kanyang puso at inililid po namin siya sa panalangin na siya po ay magkaroon ng tunay na pagtanggap sa iyo, tunay na pananampalataya. Pagpalain mo siya, Panginoon, at bigyan mo siya ng pagkakataong makilala ka niya sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. God bless you.